Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, ating patuloy pong hilingin ang dasal, ang panalangin po ng ating mahal na ina. Ngayon po, gaya po ng ating narinig kanina, ay ating ginugunita ang kapistahan po ng Our Lady of the Miraculous Medal. Of course, yan po ay si Mama Mary. No? We also have here sa Radio Veritas, Our Lady of Veritas. Noon pong 1830, ang mahal na birhen po nagpakita kay Saint Catherine at nangako po siya na kung sino man ang magsusuot ng medalya na iyong kanyang pinakita, ito po ay maaari po maging paraan upang tayo po ay maging bukas, dispose sa biyaya, sa grasya po ng Diyos. Paalala po, hindi po ito anting-anting o agimat. Ang mga medalya, ang lahat po ng mga sacramentals, as how we call them, ay paraan upang tayo paalahanan palagi na maging bukas sa grasya at biyaya ng Diyos. Gayon din sa pag-iwas sa masama. Upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Buong kabaang loob, atin po munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo pong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsami ng ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias, na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag man lang tikman ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya
Ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya ay makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y pupupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukan ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagpaparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap nila kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sila Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isinangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang nang di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ang ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha, ang buo niyang ikabubuhay. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang kaligayahan ba, ayon sa iyo, ay nabibili? Mayroon po silang ganong tanong. Of course, tayo naman, we have been saying na money can't buy happiness. Pero po, sa isang survey na ginawa po sa kanila, at nilabas po yung resulta last week, ang sabi, almost 60% na mga Amerikano raw pong nakisama doon sa survey ang nagsabing, oo, nabibili ang kaligayahan. And almost 77% or 78% doon nagsabi, mga millennials, oo daw, kayang mabili ang kaligayahan. Sabi ko, ang sarap naman nun. Makaipon lang ako, punta ako ng mall, pabili nga po ng kaligayahan. Sana ganun lang kadali. Ganoon lang kasimple. Pumunta ka sa tindahan dahil makaipon ka ng pera, makakabili ka na. Ang sarap naman nun. Pero mga minamahal na kapatid, hindi naman talaga madaling mabili ang kaligayahan. Pero ngayong araw pong ito, sabi kasi ng mga kabataan, yung mga sumagot daw po nung survey na iyon, pag mas malaki daw yung kita mo, the higher the chance of you buying or being able to have happiness. They even put, sabi nila, around $15,000 a month, pwede na. Masaya ka na doon, sabi nila. May saya pa namang isa, mga younger generations, amin okay na yung 10. Yung mga medyo matanda, yung mga boomers ng generation, mga 5,000 a month, okay na. No? Para bang mayroong presyo yung kaligayahan po para sa kanila. Depende sa bigat o laki ng pera na makukuha po nila. At tamang-tama sa Ebanghelyo po ngayong araw na ito, para pong ito yung issue, na yung laki ng pera, ano ang halaga, ano ang bigat noon. Apart from yung kaligayahan, sa Ebanghelyo po ngayong araw na ito, ang sabi ng Panginoon nung makita niyang may isang babaeng balo, naglimos doon sa templo ng 2 kusing, no? 2 coins. Ang sabi ng Panginoon, yung babaeng yon ang nagbigay ng pinakamalaki doon po sa templo. Of course, kung ating titingnan, ano bang bigat niyan? No? Yung mga tao nga sa US, $15,000 a month. No? Yung babaeng ito, 2 kusing. Ano yung bigat nun? No? Mga minamahalang sabi ng Panginoon at ang sabi sa Ebanghelyo, bakit naging napakabigat yung 2 kusing na iyon? Kasi po ang sabi ng Panginoon, ang binigay niya ay ang buo niyang ikabubuhay. Ang binigay niya yung magbibigay buhay sana sa Kanya, pero ibinigay niya sa iba, sa templo. No? Ang bigat nung Kanyang ibinigay na 2 kusing, ang bigat pala noon ay buhay. Hindi po dahil 2 barya lang yon, kung hindi ang katumbas ay buhay. Yun na sana yung magbibigay buhay doon sa babaeng balo. Pero ibinigay niya doon sa templo. Sa makatuwid, what makes giving meaningful?
What gives giving weight? Ano ba yung bigat ng pagbibigay? Ay depende po sa buhay na iyong binibigay at sa buhay na tumatanggap. Alam niyo, one time po ako po'y nagmamaneho dun sa sa aming parokya, no? Sa may Makati po. Ako po'y napadaan doon sa isang sementeryo, no? Yung South Cemetery po, siguro pamilyar po kayo. Meron po doong mga kumakatok minsan sa may bintana at nanghihingi po, no? Madalas, yun po yung ginagawa po nila. Ako po ay hindi nabibigay ng pera, no? Madalas. Pero po doon sa aking sasakyan, madalas meron po ako doon mga biskwit, mga tinapay, mga pagkain pong hindi madaling masira. At yun po yung naibigay ko, meron po akong nadampot po doon ng mga 30 biskwit, no? Naibigay ko po doon sa babae. At napansin ko, dahil traffic pa naman, kulay red pa po yung traffic light, aking pong sinundan ng tingin yung babae. Pagkita ko, yung babae po pupunta sa gilid ng kalsada, sa gilid, meron siyang kasamang 2 maliit na bata. At doon po binigay yung pagkaing nakuha po sa akin. Kaya ang nasabi ko, ang naibigay ko ay buhay. Merong nabigyan ng buhay. May 2 paslit doon sa tabi ng kalsada. Nagbigay ako ng buhay. In a way, it made me happy. No? Kahit na yun lang naibigay ko, nakahiya. Pero still, alam ko, nakapagbigay ng buhay. Alam po ninyo, yan mismo ang ginawa ng ating Panginoon. Yung pinakamabigat na sakripisyo sa krus, no? Hindi lang po yan dahil nung time na yon, naligtas yung mga tao. Kung hindi po, hanggang ngayon, ang ating buhay ay naligtas. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang pinto ng langit ay nabuksan po para sa atin sa kanyang pag-aalay sa krus. Yung kanyang binigay na buhay, nagbigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Minsan, ang hirap magbigay pag alam mong, paano ako mawawala ng pera? No? O kaya, ang hirap magbigay kasi, baka naman pang bisyo lang yan. Giving sometimes is difficult pag medyo marami tayong iniisip. But when we think that giving, pag nagbigay ka, buhay po ang iyong natulungan. In a way, it makes giving easy. Dito po sa Radyo Veritas, minsan marami po nagsasabi sa amin na, ano ba yan kayo sa Radyo Veritas? Puno lang kayo fundraising, no? Fundraising, marami kayong mga ginagawang mga racket, no? Marami kayong ginagawang mga fundraising. Pero po ang totoo po niyan, totoo, no? Hindi lang po ito about us being able to broadcast. Maniwala kahit sa hindi, nagbibigay po kami ng buhay. Marami po kami natanggap na tawag po, no? Nagpapasalamat na, Father, buti na lang po, nariyan kayo. Minsan, parang gusto ko nang sumuko sa buhay. Gusto ko nang iwan yung buhay sa mundo. Buti na lang, kagabi, narinig ko sa Hello Father, merong pari, napakaganda yung kanyang mensahe. Nagkaroon ako ulit ng buhay. May mga tao po naghahanap ng inspirasyon, ng kabuluhan sa buhay. Awa po ng Diyos, ang Radyo Veritas ay nariyan, napakinggan, they would hear meaning, they would find life. Ang pagbibigay pala, hindi lang po yan tungkol sa pera. Madalas kasi, para bang yan po ang ating naisip. Pera-pera lang. Bigay, donasyon, limos, pera na naman. Hindi po. Nawa ating maunawaan. At the core of giving is life. What gives giving meaning? Mayroong buhay kang binibigay o natulungan. Ang mas maganda pa diyan, sa mga tao po, no? Kasi tayo naman mga tao po nabibigay ka, dilangan pera. In a way, kabuhayan yan. By the way, hindi lang po yan tungkol sa pera, no? When you give time, bahagi ng buhay mo, yung oras na yun para sa'yo, di ba? Ilang taon ka lang bang mabubuhay sa mundo? 80 years? 90 years? Pag magbigay ka ng time sa isang tao, nakinig ka, bahagi ng buhay mo, ibinibigay mo dun sa tao. Bahagi ng panahon mo, na dapat sanay panahon mo sa mundo, ibinibigay mo sa tao. Buhay ang iyong ibinibigay. But the best part is this, sa tuwing nagbibigay ka ng buhay sa mundo,
maaring ikaw ay nawawalan, pero ikaw naman ay tumatanggap ng buhay sa kabila. Pagbigay mo ng buhay sa mundong ito, ikaw naman ay tumatanggap ng buhay sa kabila. Ito po ang diwa ng pagbibigay. Going back dun sa tanong, Father, nabibili ba yung kaligayahan? Siguro po, sa mga tao pong nagsabing merong presyo ang kaligayahan, $15,000, pwede na. $10,000 a month, pwede na. Alam po ninyo, maari pong hindi po kaligayahan ang nabili ninyo. Maaring ang nabili mo ay aliw. Ang nabili mo, pansamantalang libang. Ikaw ay nalibang ng konti. Pero kahit na saan ka makapunta, anong bagong model ng cellphone na nabili mo, bagong kotse, nalibang ka lang ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, pero hindi ibig sabihin, ikaw ay nakabili ng kaligayahan. Ang kaligayahan po ay may bili o makukuha lamang sa pamamagitan ng pagbibigay. Nawa po ngayong araw na ito, as we have heard sa ating ebanghelyo, ano ba ang ibig sabihin ng pagbibigay? Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng buhay. Nawa po para sa atin, muli, mas maging madali at makabuluhan ang pagbibigay. Dahil hindi lang po ito pera-pera. Ito po ay tungkol sa buhay. Nagbabahagi tayo ng buhay sa iba at tayo din tumatanggap ng buhay sa kabila doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ang atin pong dalangin, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo, hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, atin po kayong itaas sa Diyos ang ating mga personal na pangailangan at kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo po ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Paghahanda ng alay ay narito pon, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimulan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria upang nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo pong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming inagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap niyo sa misang ito para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inyo rin pong aalahanin, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa pong sila ay muli mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-lisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama tayong tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Sa
Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala pong aming pananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat, inyo rin pong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami at may bigat na mga pagkakasala. Pagkalooban nyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang pagkaing nagbibigay buhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at nawa pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa.
humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. nagpalang Lunes po sa ating lahat.